Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, panibagong skandalo na naman po mga kabida, ang kinakaharap po ngayon ng Marcos administration, Dahil ho dito sa lumabas na balita mga kabida, na itong Maharlika Investment Fund, o Maharlika Investment Corporation, mga kabida, nag-hire daw ng isang consultant na di umano kumbiktado daw mga kabida ng isang korte doon po sa Switzerland, mga kabida. Dahil ho sa pagnanakaw daw ng mahigit 1.8 billion US dollars mula sa kontrobersyal na One Malaysia Development Berhad Fund. Parang equivalent po ito ng Maharlika Investment Fund mga kabida dito sa Pilipinas. Eto, babasahin ko lang po ito hong article mga kabida ng Abante. Alright? Ang sabi ho dito, Swiss-British exec na nahatulan sa pagnanakaw consultant ng Maharlika Investment Fund. Okay? Eto, babasahin ko lang po yung full text po ng article na ito, mga kabida. Nagsisilbi umanong consultant ngayon ng Maharlika Investment Corporation o MIC ang isang Swiss-British executive na nahatulang guilty sa pagnanakaw ng mahigit 1.8 billion US dollars mula sa kontrobersyal na One Maharlika Development Berhad Fund. Ayan. Ayon sa ulat ng Politico, batay sa Sarawak Report, isang investigative portal sa Malaysia, nagtatrabaho sa Pilipinas mula noong 2023 si dating Petro Saudi Chief Investment Officer Patrick Mahoney. Nagbibigay umano ito ng payo sa MIC hinggil sa legal frameworks and rules structure ng Maharlika Fund. Ayon pa sa ulat, hawak din ni Mahoney ang isang mergers at acquisition para sa mga pribadong kliyente at nag-ooperate mula sa isang opisina sa Alpha Suites, isang hotel na matatagpuan sa Makati Central Business District na pagmamay-ari ng Ongpen Lead Alphaland Corporation. Si Mahoney ay nahatulang makulong ng 6 na taon sa Switzerland noong 2024 dahil sa kasong fraud, criminal mismanagement at money laundering matapos siyang mapatunayang guilty sa pagnanakaw ng mahigit 1.8 billion US dollars mula sa 1MDB. Sinabi ng Swiss prosecutors na naglipat ng pondo si Mahoney at ang kanyang associates sa pamamagitan ng isang joint venture sa 1MDB ng Malaysia, kung saan pinalabas na suportado ng pamahalaan ng Saudi Arabia ang kanilang kumpanya, ang Petro Saudi International. Personal umanong tumanggap si Mahoney ng mahigit kumulang 37 million US dollars habang ang kanyang kapwa akusado na si Petro Saudi Executive Tariq Ubaid ay nakakuha ng mahigit 805 million US dollars. Dahil sa 1MDB scandal, nakulong si dating Malaysian Prime Minister Najib Razak at nagmitsa ng global investigations sa money laundering sa mga bangko sa United States, Switzerland at Singapore. Bagamat kinatulan, nakalaya pa rin si Mahoney habang inapila ang kaso at pinayagan siya ng korte ng Switzerland na bumiyahe dahil hindi raw flight risk, mga kabida. Ayon sa mga source ng Sarawak Report, dinala na umano ni Mahoney ang kanyang pamilya mula Switzerland patungong Pilipinas. Matatandaang sa ilalim ng pamumuno ni Romualdez na ipasa ang Maharlika Investment Fund Act. Ayon. Nako po, walang tigil ho mga kabida, ito hong problema, skandalo, na kinakaharap ito pong Marcos administration po mga kabida,
Hindi pa nga natapos itong investigasyon po ng malawakang corruption po mga kabida, sa flood control projects. Ito na naman po, itong issue po ng pag-hire po mga kabida ng MIC, o Maharlika Investment Corporation, ng isang questionably hong consultant. Kung totoo po itong balita na ito, kasi ang source po dito mga kabida, ito hong politiko, na ang source naman, ito hong Sarawak Report, isang investigative portal po ng Malaysia mga kabida, po. Okay? Now, dapat lilinawin po ito ng MIC, mga kabida, kasi malaking dagok po ito Mantakin nyo, kumbiktado pala, ito hong kinuha po nilang consultant mga kabida doon po sa Switzerland. Okay? Hindi po maganda sa imahe po mga kabida, ng MIC. Hanggang ngayon nga hindi pa natin alam kung ano na po yung estado po ng MIC po, mga kabida. Ito hong kanilang Maharlika Investment Fund. Alright? Kumusta na ba? Meron na bang nag-invest dito, simulang natatag po ito mga kabida, I think 2023, 2024. Okay? Hindi ko lang po sigurado, kung ano yung taon na yon, mga kabida. Okay? Naging controversial nga ito Okay? Lately po mga kabida dahil wala daw nag-invest na mga foreign investors dito. Kaya ang ginawa, humanap na lang daw ng local investors. At in fact, napabalita pa nga mga kabida, isa ho sa mga investment daw ng MIC po mga kabida, ito hong mining daw sa Mindanao, mga kabida, po, Ito, dapat linawin po ito ng pamunuhan po ng MIC mga kabida o di kaya ng Malacanang, ng PBBM administration, Kasi hindi pa nga tayo tapos doon sa kinakaharap po ng gobyerno ngayon, Ito hong corruption issue po mga kabida. Ito na naman po, panibagong skandalo na naman po ito, mga kabida. Actually, ito hong pagtatagpo ng MIF, ang dami hong tumutol po dito, mga kabida. Actually, wala ho tayong nakitang transparency po dito sa MIC po mga kabida, Kung kumusta na ba ang estado po ng investment, okay? Kasi kailangan hong malaman po ito ng taong bayan kasi unang-una po pera po ng taong bayan po, mga kabida, yung ginamit po na investment fund. Okay? Kaya nga, ito, malaking dagok po ito kung hindi po ito ma-explain po ng mabuti po mga kabida, ng MIC kung bakit po sila nag-hire po ng isang kumbiktadong consultant. Parang hindi po sila nagkaroon po ng assessment po sa kanilang kinuhang consultant po dito. Wala man lang ginawang background checking ata mga kabida itong MIC. Doon po sa kinuha ko nilang consultant mga kabida. Okay? Ano kaya ang masasabi ho dito ni Undersecretary Claire Castro mga kabida dito ho sa balitang ito Baka naman po iba na naman po yung kanya hong sasabihin dito, mga kabida, defense mechanism. Diba? Kasi nakakagulat po ito, mga kabida. Hindi po ito nakakatulong sa imahe po ng MIC, at maging sa Pilipinas. Medyo problemado pa nga ito hong MIC kung paano makakuha po ng investors, mga kabida. Eto na. Okay? Nabunyag po na meron daw kinuha mga kabida na consultant na convicted po sa isang krimen pagnanakaw pa. Okay? Pagnanakaw pa po ang krimen na kung saan na-convict itong consultant na ito mga kabida doon po sa Switzerland. Dapat magpaliwanag dito ang Marcos administration. Bakit hinayaan po mga kabida? Bakit wala hong ginawang background checking po doon po sa tao na yon? Okay? Eto, sigurado ako malaking sweldo po ang nakataya ho dito doon po sa consultant na yon. Mas lalo hong mababaon, okay, ito hong Marcos administration dito ho sa panibagong skandalo na ito mga kabida. Meron naman po tayong karapatan na mag-usisa ho dito. Kasi unang-una po, ang pera po na ginamit ng Maharlika Investment Corporation mga kabida bilang investment fund, galing po sa atin yan.
Pera po ng mga taxpayers po yan, ano, mga kabida. Hindi po yan pera po ng gobyerno. Pera po ng taong bayan yan. So meron po tayong karapatan na magtanong at kastiguhin itong mga opisyal po ng MIC kung bakit po ito po yung nangyari po, ano, mga kabida. Kung bakit po nag-hire po sila, mga kabida, ng isang konbiktadong consultant. Okay? Wala ba silang ginawang background checking, ano, mga kabida? Bago po nila hinire? Okay? Itong consultant na ito. Basta lang, merong experience. Kasi dating executive po ng One Malaysia Development Fund, ano? Katulad po ng Mahardika Investment Fund po, mga kabida. No? So, syempre, akala siguro po ng pamunuan ng MIC na, ito, may experience ito, makakatulong po ito sa atin. Ano? Okay? Kasi consultant nagbibigay ho ng advice, nagbibigay po ng mga tips, ano, mga kabida, kung paano ang mga dapat gawin, no? O di kaya frameworks, ano, doon po sa, anong tawag po dito? Pagpapalakad po, mga kabida, ng isang investment fund, ano po, mga kabida. Okay? So, dapat mag-conduct ng investigasyon ho dito ang Kongreso, mga kabida, ano, kung bakit nangyari yan. At kailan po nag-umpisa itong consultant na ito, ano, mga kabida. Magkano ang sinahod po ng consultant na ito? Okay? At paano ho nakuha nila itong consultant na ito? Sino ang nagrekomenda, mga kabida? Yun yung mga mahalagang tanong, ano? Kung gagawin po ng Kongreso itong investigation po, mga kabida, o inquiry, ano? Dito ho sa panibagong skandalo po na kinakaharap po, mga kabida, ng MIC at ang Marcos administration. Alright? So, yun lang po. Para po sa inyo, mga kabida, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito? Ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell. Click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.